Sa kanyang privilege speech sa Senado kanina, hinimok ng senador ang kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang panukala na ito. Sa ilalim nito, bibigyan ng mga miyembro ng komisyon ng kapangyarihan na ipasabpina at pagpaliwanagin ang mga sangkot sa engkwentro. Ang Pangulo raw magtatalaga kung sinong miyembro ng commission panel. Hindi raw may papasabpina ng komisyon ng Pangulo pero pwede nilang padala ng imbitasyon. Bago raw ituloy ang peace process sa pagitan ng gobyerno at MILF, importante raw na maibalik ang tiwala. Pero nilinaw ng senador na hindi niya binabawi ang suporta sa Bangsamoro Basic Law. Katuwang nigingona sina Senador Coco Pimentel at Bam Aquino sa naturang panukala. Posible namang mapanagot sa International Criminal Court ang mga opisyal na mapapatunayan responsable kaugnay ng enkwentro na kinamatay ng 40 miyembro ng Special Action Force sa Maguindanao. Ayon kay Senador Miriam Defensor Santiago na nanguna sa pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa konstitusyonalidad ng BBL o Bangsamoro Basic Law. Dapat daw may paliwanag ng mga opisyal kung bakit wala silang naging maayos na plano sa operasyon na nawi sa madugong pagtatapos. Git pa ng senadora, paano magkakaroon ng kapayapaan kung wala makukuhang hustisya? Naggarap rin ang ilang taga-suporta at kritiko ng binubong BBL sa pagdinig kanina. Kabilang dito si MILF Chief Peace Negotiator Moager Iqbal na muling ginit na malaga ang pagbuo ng Bangsamoro. Pero ayon naman kay dating Deputy House Speaker Pablo Garcia, labag sa konstitusyon ang BBL at kung sakali mang ipilit ito, kailangan daw baguhin ang saligang batas ng Pilipinas. Ayon sa ilang ekspertong dumalo sa pagdinig, sinadya ang pagbabalangkas ng BBL para magkaroon ng tsatsya. Pero para kay GPH Monitoring Committee Chair Chito Gascon at UP Institute of Islamic Studies Dean Julkipli Wadi, walang nilalabag sa konstitusyon ng pagbubuo ng BBL. Balikan natin ang ilang pahayag ng mga resource persons sa Senado kanina. It stands to reason and logic. Nay, plain common sense dictates that the Congress does not have any power and authority whatsoever to create the Bangsamoro, an entirely new political entity that is vastly different and distinct from that of the constitutionally mandated autonomous region in Muslim Mindanao and in the Cordilleras. What are the checks to the exercise of powers and prerogatives of the Bangsamoro? There are at least 20 key provisions that show the extent of checks and balances. 1. The President of the Philippines has general supervision over the Bangsamoro. That power of general supervision includes making sure that the Bangsamoro government action is in consonance with the Constitution and laws, Section 3, Article 6 of the BBL.